Po, it's me again, Lauren Lil Kusina. Today po, magpo-frosting na po ako ng aking Black Forest cake. Magsisimula na po ako mag-frosting. Filling or magiging filling po ng ating Black Forest cake. Meron po tayong 1/2 cup cocoa powder. Then yung ating 1/2 cup hot water. 168 ml condensed milk, then 1 tablespoon na butter, then yung 3 piraso po na cherries natin. Mamaya po imamas ko po yan or dudurugin ko po yung cherries natin. Then yung ating 1/2 teaspoon na vanilla. Nagamit din po tayo ng 1 teaspoon na rum. Then, yung 1 teaspoon na corn syrup. Ayan po, ang magiging ingredients natin sa ating filling ng ating Black Forest cake. Huwag po muna natin bubuksan ng ating stove. Nakapatay po yung ating stove. Then, lalagay natin yung hot water natin. Then, yung ating cocoa powder. Ayan na yan po. Tutunawin po natin muna yung ating cocoa powder sa ating hot water. Hindi po nakabukas ang stove ha. Naka-off po ang ating stove. Tutunawin lang ho natin yung ating cocoa powder sa hot water. Then, pag tunaw na po yung ating cocoa powder, ilalagay na po natin yung ating condensed milk. Ano yan po, nilagay na natin yung condensed milk natin, haluin natin. Saka po natin buksan ang ating stove. Maglagay po tayo ng apoy. Ayan, binuksan ko na po yung stove. May apoy na po tayo. Ayan po. Ayan, haluin po natin hanggang sa lumapot po yung ating cocoa powder mixture. Ngayon, lalagay naman natin yung ating vanilla. Yung ating vanilla, nilagay na natin. Haluin. Then, yung ating butter and cherries. Lagay na rin po natin. Nagdagdag po ako ng mga 4 na piraso pa na cherries. Then, haluin po natin. Then, ang ilalagay naman po natin ang ating 1 teaspoon na corn syrup. Ayan po, mahina lang po dapat ang ating stove. Ang ating apoy nasa low fire. Ayan, haluin po natin. Para hindi po tayo masunugan, kailangan po haluin po natin. Ayan, medyo dinudurog ko po yung cherries. Ayan, medyo lumalapot na po. Pag nakita nyo pong malapot na po, i-off na po natin ang ating stove. Then, saka po tayo maglagay ng ating rum. Kailangan po, naka-off na po yung ating stove o wala na pong apoy bago natin ilagay ang rum. Ayan po, maglalagay na po tayo ng ating rum. 1 teaspoon na rum.
Kung gusto niyo po mas matapang panaram, kayo na lang po ang mag-adjust ng ram. Ayon po sa inyong panlasa. So, yung nilagay ko po, 1 teaspoon lang po na ram. Then, haluin po natin. Kailangan po muna nating i-cool down yung ating filling para sa ating Black Forest cake. Kailangan po lumamig po muna siya bago tayong mag-apply sa ating cake. And ayan po, ilalagay na po natin yung filling ng ating cake or para sa ating Black Forest cake. Bago po yan, maglalagay po tayo sa cake board ng chocolate. Para po yung cake na ipapatong natin dito, hindi po siya gagalaw. Then ayan po, napatong ko na po yung ating unang layer ng ating cake. So, i-press lang po natin yung gitna para bumaba po yung ating cake, magpantay. Kailangan po malinis yung ating kamay pag ginagawa natin ito. Yan. So, yung filling po, ilalagay na natin. Yung niluto natin na filling kanina. Ito po yun. Yan. Kalat lang po natin. Ayan po, nailagay na po natin yung ating filling sa cake. Then, ipapatong na po natin yung ating second layer. Ngayon naman po, ang gagawin po natin ay ang frosting po ng ating Black Forest cake. Gagamit po tayo ng 4 na pack na unflavored gelatin. Yung isang pack po ng ating unflavored gelatin, ang measurement po niya ay 1 tablespoon. So, 4 po yung gagamitin natin. Then, gagamit din po tayo ng water, 1/4 cup na water. 4 na all-purpose cream, 4 na peraso po, 250 ml po, 4 nito. Then, gagamit din po tayo ng powdered sugar. Mali 1 cup na powdered sugar. Then, ayan po, magsisimula na po tayong gumawa ng ating frosting ng ating Black Forest. Ito na po yung 4 na unflavored gelatin. 4 na pack. Then, ilalagay po natin yung ating 1/2 cup na water. And ayan po, drinking water lang po yung ating nilagay sa ating unflavored gelatin. Hindi po siya mainit, hindi naman po malamig. Just yung iniinom lang po natin na tubig yun. Pwede po yun. Ayan. Iiwanan ko lang po ng mga 2 to 3 minutes until mag-bloom po yung ating gelatin. Ipapatong lang po natin sa ating pinakulong tubig. Yan. Iinitin lang po natin kahit hindi po kumulis, mainit po. And haluin nyo lang po ng haluin. Then kung may makikita kayong medyo buo-buo na gelatin, alisin nyo lang po yun. Medyo mainit na po yung ating gelatin. I-off na po natin yung ating stove, then i-cool down lang po natin yung ating gelatin. Na-cool down na po natin yung ating unflavored gelatin. Then magsisimula na po tayong gumawa ng ating frosting. Pagtapos po natin i-mixer yung ating all-purpose cream, dahan-dahan po natin i-add yung ating powdered sugar. After po natin ilagay yung ating powdered sugar, yung ating kinul down na unflavored gelatin, ito naman po yung ating i-add.
kailangan po natin i-mixer maigi para mag-soak po yung ating frosting. Ready for frosting na po yung ating cake para sa ating Black Forest cake. Yan, nagsisimula na po tayo mag-frosting ng ating cake. Black Forest cake po. Nabalutan na po natin ng frosting. 30 minutes. Palamigin muna natin sa refrigerator. Then, saka natin lalagyan ng chocolate. At saka cherries. Ayan po, maglalagay na tayo ng ating cherries at yung chocolates natin. Muna po natin ng chocolate. Lagay na po tayo ng cherries. Lagay na po natin yung mga cherries natin. Then, naglagay ako ng konti sa toppings. So, para makagawa po kayo nitong natin, chocolate, kailangan natin ng peeler. Ito po yung peeler. Pipeeler lang po natin yung chocolate natin. Ayan. Ayan ho yung chocolate na peeler ko. Then, ilalagay po natin dun sa ibabaw ng ating Black Forest. Ayan ho. Kailangan po, pag pinealer nyo po yung chocolate nyo, medyo malambot po yung chocolate nyo para mabilis po i-peeler. Then, kailangan po, pag peeler nyo, ilagay nyo na po agad sa ibabaw ng inyong Black Forest cake. Kasi pagka hinawakan nyo pa po, natutunaw po yung pinaka-chocolate, pangit po, nagdidikit-dikit. Kaya, pinaka-advice ko po sa inyo or suggestion na i-peeler nyo po, then diretso nyo na po ilagay sa cake nyo yung na-peeler yung chocolate. Gagaya po nito, oh. Yan. Then, diretso nyo na po yan. I-design sa inyong ibabaw na. Ready to serve na po ang ating Black Forest cake. Thank you for watching Lauren Lil Cucina. Thank you po. Bye-bye. 12 by 16 po ang size ng ating Black Forest cake. Ayan po, titikman natin yung ating homemade Black Forest cake. Yan. Wow. Sarap. Sarap. Sarap-sarap po. Yan. Sarap. Ang sarap. Super. Ang sarap po. Kain po tayo. Wow, ang sarap. Ay, nalaglag. Ang sarap po ng ating cake. Tingnan nyo po. Wow, ang sarap-sarap po. Ayan po. Tikman natin. Ang sarap. 12 by 16 po yung size ng ating Black Forest cake. Sarap. Bukas na lang ako magda-diet. Ang sarap eh. Sarap. Oo. Harap po. Sana po nagustuhan niyo po. Maraming salamat po ulit.
Thank you for watching Lauren Lil Cocina. Thank you po. Bye-bye.